Magandang araw mga katambay. Good day all. Good afternoon. Ang oras natin ay ano na? 1:50 na ng hapon. Mag-alas 2 na. So ang petsa January 18, 2025. Yan. So yun, magugas muna ako kasi marami. So yun, magugas muna ako. So yun. So, paliwanag ko sa inyo mga katambay kung bakit ako tumaba ng ganito. Actually, nung una napapadalas yung kain ko. Yan. Napapadalas yung pagkape ko. Minsan nga sa isang araw nakaka-3 or 4 na kape ako. So kaya tumaba ako ng ganito. Tsaka nadagdagan din yung bigat ko. Pero ngayon, mataba lang ako. Pero yung timbang ko, all goods na. Kumbaga, hindi ako ganon kagaang, hindi rin ako ganon kabigat. Tama lang sa edad ko na to. So, meron nga dyan, edad na 32, 33, pero ang timbang nila is naglalaro sa 50 or 60. So, para sa akin, hindi ko naman hindi sinasabi na hindi maganda yun. Ang sinasabi ko lang is pagka ganun dapoy ng sakit yun ang tingin ko Kaya ako, nagme-maintain lang ako sa timbang na 85 to 90. Doon lang ako ng timbang. Kaya sa totoo lang, mga katambay, ayoko rin magpabawas ng timbang. Ayoko rin. Marami nang nagsasabi sa akin na bawasan ko tabako. Sa isip-isip ko, oo, babawasan ko. Pero yung timbang ko, yun pa rin at yun pa rin. Siguro kung mababawasan ang timbang ko, ang pinakamababa na sa akin, 80. Yan. Ayoko nang bumaba pa sa 80.
So, iba-iba naman tayo ng paniniwala. Nung ano kasi, kaya ako tumaba ng ganito is matakaw ako. Ngayon ko lang to sasabihin dito sa vlog na matakaw talaga ako. Hanggang ngayon, nagtatakaw pa rin ako, pero deep inside is nakokontrol ko na. Hindi tulad ng dati na hindi ko siya nakokontrol. So, yun. I-share ko na rin sa inyo na about sa una kong vlog na about sa tricycle driver. Yan. May nag-chat sa akin na kakilala ko na tricycle driver din. Sabi niya, oo, hindi naman maiiwasan sa isang tricycle driver yung ganon. Nakadepende yun sa customer. Dumedepende sila sa customer. Pero sa isip-isip ko, ang akin lang, pwede naman nila sabihan yung customer. Pwede naman. Ang hindi yun matatawag na customer is right. Hindi. Yun lang ang akin. Sana maunawaan din ng mga mananakay ng mga tricycle is yung gusto nilang babaan is bawal talaga. Kung sabihin man ng tricycle driver na bawal sa ganito, eh no choice sila. Dapat nilang sundin talaga yun. Kung hindi, driver mismo ang mananagot. Kawawa naman yung pamilya ng driver pagka nanagot yung driver. Karamihan kasi sa mananakay hindi naiisip yun na may kawawang pamilya yung driver na maagalbyado pag nanagot yung driver nilang mahal sa buhay. Hindi kasi nila naiisip yun, naiisip nila bababa kami sa ganito, sa ganyan. So, hindi nila naiisip yun. Yung paano yung pamilya ng driver. So, yun. Yung actually, yung kakilala kong yun, hindi naman siya kaibigan, hindi ko naman siya kaibigan. Kumbaga, naging kaibigan ko lang siya sa Facebook. Nakikita ko lang siya sa bayan. So, yun ang comment ko sa nag-chat sa akin. Yung chinata ko ng kakilala kong yun, agad-agad nireplyan ko kahit nag-e-edit ako ng ibang video, nireplyan ko agad-agad.
Ganun kasi ko sa mga ano ko eh. Actually, hindi naman ako ganun sa lahat. Na magre-reply ako during the may ginagawa ko, may trabaho ko. Hindi ako ganun. Pagka, alimbawa, may nag-chat sa akin o may nag-text sa akin. Pagka ang reply ko lang sa chat box is thumbs up or text sa akin, pagka nireplyan ko ay okay, ibig sabihin yun, may ginagawa ako or may trabaho ako. Pagka wala akong trabaho or bakante ako, dun ko na nire-replyan yung mga nag-chat-chat sa akin. Tulad yan, hindi gano'ng kabigat yung ini-edit ko. Nag-chat sa akin yung kakilala ko, na-replyan ko agad. Pero kung mabigat ang ginagawa ko, hindi ako mag-reply dyan. So yun, tinapat ko lang sa akin yung electric fan. Kasi, kaya pala ako naiinitan. Dahil hindi sa akin nakabaling electric fan. So yun. Electric fan ko kasi yan, kung nakikita nyo sa likod ko. Yan kasi electric fan ko dito. Ano yan? Si electric fan na yan, galing pang Amerika yan. Westinghouse ang brand niyan. Ng electric fan ko na yan. Ang tagal na niyan sa akin. Siguro mga nasa 2 taon. May nasisira man siya na parts. Pero hindi ko siya pinapabayaan. Napapagawa ko siya. Kung hindi available yung mga gagawa ko na pinapagawan ko pala, sorry. Ako na yung gumagawa. Ako na yung tinututok. Kasi ako yung tao na mahirap na sa tiwala, napakahirap. Sa ibang mga gumagawa, wala, hindi ko naman nilalahat. Wala akong tiwala. Isa lang ang pinagkakatiwalaan ko na gumagawa. Pagka wala naman siya, yung pinagkakatiwalaan ko na yon is tinututukan ko na. Total, palit capacitor lang, palit bushing yan. Ako na gumagawa. Pero kung halimbawang motor ang sira ng electric fan ko at hindi available yung
pinagpapagawan ko, hindi ko muna siya papagawa. Ilalagay ko muna siya sa bodega ng bahay hanggang sa maging available yung pinaggagawan ko. So, yun. Meron nga dyan yung isa kong electric fan, yung kung hindi ko pa napakita sa vlog yun, yung maliit kong electric fan, yung 14 inches kong electric fan. Yan. Hindi ko pa na i-vlog yun. So, pitek ang tatak yun ng electric fan ko na yun. Yun. Tinext ko muna yung pinagpapagawan ko kung available siya. Available naman siya, kaya ibinaba ko sa may barangay Villanova yung electric fan ko. So, yun. So, tapos na ako magugas, ito na lang. So, yun. Nagtapos na ako. Yan. Sa... Ano ba to? Basta yun. Wala kasi kung tiwala sa mga gumagawa ng electronics lalo na sa electric fan. Kasi ang nangyari kasi sa akin dati, yung pinagpagawan ko is naloko na ako. Mga ilang beses yun. Sabihin ko yung lugar, tigasan siya. Tiga Bagong Silang. Partida, may shop pa siya rito sa along Damong Maliit Road. Nauwi pa siya ng Bagong Silang, pero yung shop niya nandito sa Damong Maliit. So, nagpagawa ko sound system ko noon. Yung dating sound system ko, yung JBC na component. Yun. Maliit lang siya ng component. Nagpagawa ko dun. Ilang araw, dalawang linggo, sira kaagad. So, nung pagdala ko doon yun nga, sa pinapabagawan ko ngayon, sa may baba na ngayon siya ng Villanova, dati sa tapat siya ng Capri. Ngayon, lumipat siya sa baba ng Villanova. So yun, nagawa naman yung component kong JBC, tumagal ng taon sa akin yun. Taon talaga tinagal. Kaya ko hindi naman yun nabenta, kumbaga, nahingi yun sa akin. Nahingi yun. Sabi ko, sige, sayo na lang.
Ano kasi yun? May kwento kasi yun. Nung component na yun. Nasira kasi yung mga coil ng speaker nyon. So, nung panahon na yun, wala akong budget pampagawa ng coil ng speaker. Tsaka, hindi ko alam kung magagawa talaga ng tama yung ganon, yung maibabalik nila sa original. Kaya nag-decide ako na ibigay ko na rin sa malayong kamag-anak, hindi pinsan, hindi pamangkin. Malayong kamag-anak. So, yun. Yun ang kwento ng sound system ko. Tsaka, yung hindi ba ako lubusang matiwala sa isang gumagawa. May isa talaga ako na pinagdadala ng appliances ko pagka hindi ko kaya or pagka hipik ako sa schedule. Iniiwan ko na lang dun. And then, yung repairman na yun, tinetext lang ako sabi sa akin. Halimbawa, ito, tinext ako. Pre, okay na yung electric pan mo, kunin mo na din eh. E di ako kukunin ko yun. Sabi ko, sige pag uwi ko, dadaan ko dyan. Ngayon, ganon pagka may nasisira, halimbawa, hindi ko kaya. Tinetext ko yung kaibigan ko na yon. Pre, busy ka ba? Available ka ba? Kung available siya, ibababa ko na yung sirang gamit ko. Hindi kasi ko nagpapagawa sa iba. Isa lang talaga pinagpapagawan ko. Isa lang. Kahit lumipat ng pwesto, ite-text ko, pre, isan ka na lumipat. Ngayon, sinasabi yung address. Buti nga ngayon, napalapit na siya eh. Sa may babanam ng Villanova eh. Dati sa bayan yan. Hindi ko nasasabihin yung shop na pinagtrabahuan niya dati. Alam ko yung shop niya. Pero hindi ko nasasabihin. Hanggang sa umalis na siya sa shop na yun, sa bayan, lumipat siya dito noon. Yung maliit dyan sa kanto ng kapre. Yung tumbok ng, pag lumabas kayo ng kapre, yung tumbok, yung maliit na repair shop. Doon ako dati. Yun, all goods, mas malapit. Sa may baba lang ng Villanova sila lumipat. At medyo malaki-laki na yung shop. So yun, di kasi ko trust sa mga ibang repair shop eh. Sa ibang gumagawa. Dahil sa paulit-ulit na panloloko sa akin. Siguro, nadala na rin ako sa sitwasyon. So, yun.
Tapos na ako maghugas. Yan. And then, ito yung electric pan na sinasabi ko sa inyo na Westinghouse. Yan. May ano pa siya sa baba, may lagayan ng tubig dito sa gitna. Lumalabas yung usok niya. So yun, hanggang dito na lang ang aking vlog. Abang-abang na lang po kayo sa next vlog. Keep safe everyone. God bless and then bye-bye.